Hi, ako si Moby Lim, isa ka businessman diri sa Davao City. Ako, background ako is negosyo mangyod, no? So, before, I used to live na thinking na ang number one yun, importante is profit yun. Kana kato ganing how to live out kato imong potential sa negosyo, no? So, mamang yun na ako, So, for a very long time, mo gina akong focus. Now, then, pandemic came and also our series of events. Yeah, finally, kanang na-face yun ko with the reality na unsa may purpose aning mga butanga atong ginabuhat. Ako, specifically business. So, unsay purpose? So, fundamentally, dili man pug ko pwede mahimong, let's say, dili man ko pastor, dili man ko kuan. So, saan ako actually pag-live out sa akong faith. So, redirect ko sa Ginoo na kung asa daw ko na murag ka ng asa ko na feel, dito daw ko mo flourish as a Christian. And mainly, ako ang main goal is to live out my faith by living out the principles of Jesus. So, loving others and loving God yun primarily. So when I say love God and love others, dito na to ni come in na mutabang ko first sa akong mga tao, then mo support ko certain ministries. Gamito na ako ang mga resources for a particular kanang advocacy ba sa Ginoo. Dili ako sa Ginoo. So moto na direct ko sa DXFE because close man ako ang isa ka kuan dito. To be honest, katong friend nako si katong isa ka murag nag-host sa program dito. Yan nakita na ako sa iyang life mismo, makita na ako na tinuod yun ang nag-live out ang faith ba. So, motong na, syempre naman siya sa DXFE and I know na murag ang iyang direction ba towards yun sa intended purpose sa Ginoo, na-draw pug ko mo support whatever he is doing. So, akong pag-support sa iya is nagsagol ang paghanga at the same time, nagsagol pod ang kanang pagpalangga sa iya ba as a friend. Kanang giving mong good, mo represent siya kung unsa gyud ang importante sa tua. So when it comes to giving gyud, ako yung akong heart ba do dili pa man perfect, no, hinahinay slowly gi-transform sa Ginoo. I really believe na much of what I have gikan sa Ginoo, no? So even the capacity to earn money, even my health, intellect, everything belongs to him. So if ever man lang tawgon ko sa Ginoo to give to a certain whatever ministry, person, or whatnot, he has every right. So in the same way pod, ang Ginoo pod, kung muhatag siyang task na maging generous ka sa uban, maging part ka sa iyang greater plan, sa iyang kingdom, dako kay siya na honor. Ako ang situation because mas financially capable man ko sa pag-give dito ko mo exercise gyud sa ako ang pag-worship sa iya niya. Grabe ang kalipay. The reason yun, I think DXFE is the way to go for me is, number one, nag-start off na sila sa broadcasting. First sa radio, foremost, and karon slowly sa online. Now karon as tanawon yun nimo, daghan man kay naga-compete for our attention. So each and every one of us, grabe yun, kanang murag busy in thought. And ang number one pinaka-invasive na platform sa tong attention is ang social media kay grabe kay ka-accessible sa tong cellphones. Murag 90% sa tong attention na adara. So isipon nimo ba how much mind conditioning ang mabutang dara. So specifically gikan sa kalibutan, it could be a bad thing but it is also the perfect avenue na maka-propagate sa gospel ba. So ang gwapo pag yun ana at the convenience of whatever they're doing, circumstance niya, time pod. So accessible sa tanan niya, ma-replay pag yun siya. So I think grabe ka impactful na. In fact, siguro not only for DXFE but I think ang ministry should go, sa ko alang opinion, should go in that direction yun to seriously consider na ang one of the main avenues nila of kanang sharing the faith is through social media. So, though dili man pud pagpasabot na i-neglect na tong actual na pag-meet up like Bible studies, but kato ang initial avenue. So, kung naamanggod ng social media manggod, at the convenience of opening up your cellphone, makita na nimo tanan dito, at least for that day, kung sakuan pa ba sa concept sa our daily bread gani, na kay makonsumo anang adlaw. Kailangan yun nato buhaton karon as kanang Christians na mutabang ta, focus po dito, ana. So, ang DXFE is an avenue where people na nanay experience or mas deeper ang relationship sa Ginoo, ma-share nila in experiences. Not to say that they are better than everyone else, but murag, kung naay regalo sila na dawat gikan sa Ginoo,
i-share po nila pinaagi sa DXFE po ana. And ako pong hope good po for like ministries, specifically DXFE, no, kay I understand man good na labi na karon ba since daghan kay nagkompetensya sa ato ang attention ba from all types of kanang media contents, ma-improve ang production value po niya. So na at least not to say na kailangan yun siya super gwapo, pero lisod naman good kwaon ang attention sa tao masipag ganig gwapo kay mo pagkabuhat, let alone kung dili kay gwapo nimo pagkabuhat. So I think murag akong hope for like the XFE po per se or ministries like the XFE is fully a lot of people will be supporting yun na kana gyud ganing iyahang kanang value ba, the creativity tanan gyud ang kana production value gyud mulahi gyud pod kana mo compete na siya with kanang mga labi na kanang mga palabas na to Netflix mga ana ana na value ba para at least pod mas makai sa pagkuha sa attention sa general public pod. Total ako agyod we're living in the last days pod wa ta kabalo kano sa mobalik si Jesus, no? So ako agyod it may it be na ang kaning last days ba na ni all out pod ta sa Ginoo pod.